Hello mga kalakbay! Alam nyo ba na ang islang ito ay mayroong tunnel? Opo, kahit ako hindi makapaniwala. Paano magkakaroon ng tunnel sa ilalim ng dagat? Diba? Palaisipan din sa inyo. Ay, mas lalo naman din ako. Kaya susubukan natin, titingnan natin sa taas kung totoo ngang may tunnel. Pero sabi nila noon, meron nga, ito ay konektado sa Plaza Cuartel. So naalala ko nga, balik tayo nung high school ako ha. Itinuro nga ito sa amin ng teacher ko, yung kwento ng Plaza Cuartel. Oops, teka lang, hindi ito yung tinutukoy ko na tunnel. Ito ay isang septic tank. Nandun lang po sa unahan yung tunnel, malapit sa dagat. At mamaya ikukwento ko, syempre nag-research ako. Hindi ako gagawa-gawa ng kwento dito. I-share ko lang sa inyo, konting-konting kwento lang naman tungkol dito sa isla. So itong islang ito ay nasa harap siya ng katedral. Yan. Hindi naman harap, nasa harap ng baybay. Ayan po. So, ito na nga, habang paakyat kami, ito yung unang bumungad sa amin. Wait. Intro muna tayo. Hi guys! Welcome to my channel. So, welcome to Kalakbay Vlogs. Itong isla na ito ay makasaysayang pook. Dito daw nagsilbing taguan ng mga militar. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang kabilang dulo ng tunnel. Pag-akyat namin, ito yung bumungad sa amin. Maraming puno, magumbat, pero sa islang ito ay mayroong nagbabantay o caretaker. Sila ang nagpapanatili ng kalinisan sa nasabing isla. May makikita tayong iba't ibang puno, gaya ng puno ng mangga, buho o kawayan. Sa unahan naman, makikita natin ang bakawan, kung saan malapit doon yung dulo ng tunnel na tinutukoy ko sa inyo, na konektado doon sa Plaza Cuartel. So ito ay nilangoy ng mga militar upang makarating sa Iwahig. Ang Plaza Cuartel ay matatagpuan sa Taft Street, lungsod ng Puerto Princesa, na kilala ngayon bilang pasyalan sa syudad. So, isa ito sa mga sikat na pasyalan dito sa Puerto Princesa. Pero, yung lugar na ito, marami siyang karanasan. Dito sinunog ang 150 na prisoners nung nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya, natawag siya na isang makasaysayang pook. Sa harap lang po ito ng Puerto Princesa Baywalk ng dating World War II. Yan. So, inayos lamang nila ito bilang pagkilala sa mga biktima. So, sa ngayon, isa na ito sa mga museo ng lungsod. Ayon sa aking research, syempre nagtanong din ako dito sa mga caretaker. Ang may-ari pala na to ay isa ng foreigner ngayon. So, private na po ito. Yan. So, ito na po, nandito na nakarating na kami sa tunnel na tinutukoy ko. Ito yung sinasabi nilang naging tirahan nila nung mga panahon na gusto nila sanang tumakas sa mga Hapones. Yan, dahil naganap nga sa Palawan yung panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Grabe no, hanggang ngayon parang hindi ako makapaniwala na meron tunnel dito sa loob na to. Yan. So, hindi kasi siya ordinaryong butas lang eh. Meron talaga siyang papasok doon. Okay, so tapos na. Naipakita ko na sa inyo. Yun lang po yung mai-share ko. Kunti lang, di ba? Ayan. So, happy na rin ako dahil nakita ko yung area na ito. Well, kung tunnel nga talaga siya, grabe din talaga yung dinanas noon ng mga militar natin sa panahon ng sinasakop tayo ng mga Hapones. So, ito na. Pabalik na kami sa aming area. Doon kami sa dagat. Ito yung kanyang paligid.
ganda dito. Bakawan, ayan na. So, palabas na po kami. Maraming nanginginas kasi hibas ng mga time na to. So, ibig sabihin ng hibas po ay walang tubig. Pwede silang kumuha ng mga bakalan, mga shells, ganun. Yan. So, ito yung pinsan ko. Siya yung nagturo sa amin. And, nung bata pa ako, nakakapunta na ako dito. Pero hindi ko pinapansin yung tunnel. So, ngayon, sabi ko nga, dito na rin ako. Baka pwede ko na rin namang i-share sa inyo. So, yung mga nakuha ko kaninang information, yun po ay mga nabasa ko sa aklat na sinishare ko lang sa inyo. So, pabalik na kami. Gandang-ganda ako sa mga bamboo dito sa loob. Ayan, napakaswerte nung may-ari.